So, there was a point in my life na nakakapagsalita ako ng hindi maganda sa family ko. And that's not because masama yung ugali ko or masama akong tao or wala akong respeto. But it's just that there was a point na you mind knew you. Fred here from Blissful Mind, and for this video, we're going to talk about isa sa pinakamalaking source ng stress ng mga breadwinners, utang. At kung breadwinner ka rin na merong utang ngayon, don't worry, it's not a problem or an issue. Kasi even the richest people in the world merong utang. And it's just a matter of handling it and managing it properly na hindi siya makaapekto sa focus mo, sa trabaho mo, sa pamilya mo, and sa life mo in general. So, there was a point in my life na nakakapagsalita ako ng hindi maganda sa family ko. And that's not because masama yung ugali ko or masama akong tao or wala akong respeto. But it's just that there was a point na sobrang dami kong iniisip kasi hindi ko alam kung ano yung gagawin at paano ko mababayaran yung utang, particularly sa credit card. So, kung nakapag-follow ka ng videos ko before, you probably know na I was also a corporate employee before I transitioned into becoming freelancer and Amazon seller and online entrepreneur. And so back then, as a corporate employee, kahit na manager level na yung position ko, hindi ganun kataas yung sweldo, especially pag nasa operation side ka. So, ang nangyayari, kapag nauubos na yung sweldo, credit card, babayaran mo na naman sa next na sweldo, pero hindi mo naman pwedeng kubusin yon. So, minsan minimum lang yung nababayaran mo, minsan hindi pa nga kasi yung mga emergencies, kaya nag-accumulate yung utang. And doon nagsimula yung sobrang stress sa buhay ko. So, lumaki ng lumaki yung utang, and as a result, hindi na ako makatulog na hindi ko alam kung paano susolusyonan yung problema. And because of that, kinabukasan, meron na talagang morning anxiety agad. Kasi pagtulog pa lang, overthinking na, kahit natutulog na yung katawan mo, yung isip mo, parang umiikot pa rin siya dun sa problema. And so pagising mo, kabado ka agad, problemado ka agad, and parang hindi ka natulog kasi wala ka pa ring energy. But as a breadwinner, normally or naturally, babangon tayo para magtrabaho ulit. And sa trabaho, bit-bit ko pa rin yung problema. Paano ko babayaran? Habang nagtatrabaho ako, part ng isip ko, iniisip yung problema, particularly sa utang. Paano babayaran? Paano yung kulang? Kinocompute na agad yung marireceive months later. Tapos, iniisip kong paano pagkakasahin. So, it was really a stressful cycle. Na parang hindi ka talaga makakawala. Kasi syempre, sa liit ng sweldo, madaming kailangang bayaran. Ang personal mong expenses, yung bills, yung pagkain, yung family, yung minsan may mga emergencies pa. So, ang hirap talaga pagkasyahin. Walang choice kundi umutang sa credit card. And we all know, credit card is sort of like a trap kasi may interest yan. So, pag hindi mo siya na-manage at hindi mo siya nagamit ng maayos to generate more money, malulubog ka talaga dun sa parang kumunoy na ang hirap na makawala. So, from the office, bugbog yung isip mo dun sa problema. Pagdating mo sa bahay, bit-bit mo pa rin yung problema. And yung masakit, minsan,
nagiging irritable ako or most of the time nagiging irritable ako. At dahil doon nakakapagsalita ako ng hindi maganda. Not intentionally, kasi but because I was so stressed because of the utang. And now, naisip ko na it's not fair kasi syempre hindi naman alam ng family mo yung pinagdadaanan mo. And usually for us breadwinners, hindi natin to sinasabi sa family, sinasarili natin usual. Kasi hindi naman sila makakatulong or ayaw natin silang mamblema pa. Right? And dahil doon, naiipon yung problema hanggang sa nag-snap na lang bigla na parang out of the blue biglang galit ka na lang, parang sumabog ka na lang bigla. And generally sa pamilya natin to nabubuhos kasi safe sila maiintindihan nila tayo, hindi naman nila tayo iiwan just because of that, right? And that is the sad part kasi unfair yun sa kanila kasi nga hindi nila alam kung ano nangyayari. But now that I'm a hypnotherapist, and I understand the science of stress, mas nare-realize ko, mas nakaka-guilty kasi iniisip ko hindi pala kailangan yun. Kung alam ko lang yun before, hindi na pala dapat nangyari yun. So, let's go to the science of stress. So, I will try to explain this to you in layman's term. So, kapag ganito na nagsasnap ka because of stress, hindi yan dahil masama yung ugali mo or hindi yan dahil wala kang respeto. But it's because yung ating isip when we are stressed is very emotional. Yung ating amygdala, yung emotional brain natin, which functions as a safeguard, yan yung active kapag stressed tayo. Kapag nag-overthink tayo, ang ginagawa ng isip or ng brain, nagre-release siya ng cortisol or ng stress hormones kasi iniisip niya may threat or danger. So, tinitrigger niya yung fight or flight response. That's a natural defense system ng body natin para maging safe tayo. But the problem is, since imaginary lang yung ating problema, wala talagang physical threat, natatrap tayo sa loop ng stress kasi nag-overthink tayo, inaakala ng brain na may danger, so magre-release siya ngayon ng cortisol at ng stress hormones, mas magiging emotional tayo, mag-overthink ulit tayo, magre-release na naman siya ng stress hormones. So natatrap tayo dun sa problema hanggang sa maging hanggang sa lumalaki yung problema at nagiging chronic stress. Minsan sumasabog ka na lang na hindi mo alam kung bakit. So kapag ganito ang cycle ng utak mo, yung utak mo nasasanay, nagiging default mode mo na yung pagiging alerto ng utak. So yung part ng brain natin which is the prefrontal cortex, which is responsible for logical thinking, managing our emotions, strategic thinking, nagsha-shut down. And kapag stress tayo, kaya anong nangyayari, parati tayong nagpapanik. Parang parati tayong naka-alerto yung mind natin every time. Kaya parati tayong kabado, iniisip natin yung problema natin. When we are in the fight or flight mode or survival mode, when we are stressed, yung utak natin ang focus lang is mag-survive. So, ang focus lang niya is solusyonan yung problema. So, ang iisip niya, ang solusyon is iisipin yung problema para ma-detect mo kung may possible danger pa or ma-anticipate mo kung ano pa yung maaring maging problema. Kaya yung utak mo paulit-ulit na nag-iisip ng problema, paulit-ulit na nag-overthink. Kaya natatrap ka sa loop of stress. Kaya kahit maliit na bagay, pinapalaki mo, kahit na napaka-moody mo, kahit na dati naman hindi ka naiinis sa ganitong bagay, pero dahil stressed yung utak mo at naka-alerto yung utak mo, maliit na bagay pinapalaki mo at lagi kang galit, lagi kang very emotional. Kasi nga, si amygdala yung nasa front and center ng iyong nervous system.
And now that I'm a hypnotherapist and I understand this, naisip ko na hindi talaga yung pera o yung utang yung problema. Hindi rin sa'yo yung problema, hindi rin yung utak mo. But the problem is yung stress. Kasi natatrap ka nga sa loop of stress. And ito yung realization ko. Back then, ang lit-lit lang ng financial responsibility ko. Pero sobra akong stressed, sobra akong kabado, sobra akong pagod. And ngayon, may business, merong investments, mas malaki yung financial responsibility ko kasi mas nag-increase yung lifestyle ko. Pero, kalmado ako, hindi ako nagpapanik, at hindi ako problemado on a daily basis kasi nakapag-build na ako ng momentum. When I learned to calm my mind through hypnotherapy audio, naging default mode ko na yung pagiging kalmado. So, nakapag-build ako ng momentum, maliliit na problema na susolusyonan agad. So, kasi when your mind is calm, you become more strategic. Nakikita mo yung bird's eye view. Hindi lang yung problema, but yung solusyon. So, yung mga problema before na nasusolusyonan ko, nag-build yun ng momentum and ng confidence in me. And ngayon, kahit medyo malaki yung financial responsibilities, hindi ako nagpapanik. Kasi alam kong kaya ko siyang solusyonan. And nakakapag-isip ako strategically. Nasa-separate ko yung problema ko. Nagiging present ako sa lahat ng ginagawa ko. Mas marami akong bagay na nagagawa, nakakapag-focus ako. Bakit? Kasi my mind is not in fight or flight mode or survival mode anymore. When you learn to quiet your mind, napuputol yung stress loop. Kasi pag kumalma yung isip mo, magsa-stop si amygdala na mag-release ng cortisol or ng stress hormones. Kaya, anong nangyayari, mas kalmado ka, makakatulog ka ng mahimbing, and then bukas, pagising mo, energized ka ulit, mas positibo yung pananaw mo, maganda yung pakikitungo mo sa family mo, sa colleagues mo, magandang words, positive yung words na lumalabas sa bibig mo. Kaya nagiging positibo yung results mo at nagbe-build yun ng momentum at ng confidence. Kapag kalmado ka, hindi ka reactive, hindi ka emotional. Nakakapag-isip ka ng tama, nakokontrol mo yung emotion mo. So, pag nasa trabaho ka, yung isip mo nasa trabaho lang. Pag nasa bahay ka, ang iniisip mo, yung pamilya mo. Paano kayo mag-i-enjoy? Mas may enjoy mo yung pagkain, panonood ng TV, kasi hindi bugbog yung isip mo sa problema. Kasi, nagiging strategic ka when you're calm. Nagiging strategic ka. Alam mo kung paano yung solusyonan yung problema mo. May direction na yung isip mo. Kaya hindi ka na nag-worry at hindi ka na namumblema every minute. So kung dati, utang, panic, galit, regret, overthinking, tapos balik na naman sa utang, panic ulit. Parang yun yung nagiging routine. But ngayon, parang pressure dahil sa utang or whatever financial challenge, kalmado, strategic thinking, solution. So, hindi ka natatrap dun sa loop of stress. So, mas magiging magaan para sa'yo. Hindi dahil wala ka ng problema, hindi nag-disappear yung problema, but ang nag-change is yung mindset mo, yung isip mo, yung approach mo. Kasi kahit gaano pa kaliit o kalaki yung problema, pag pinoproblema mo, mamumblema ka talaga. Pero pag inisip mo yung solusyon at alam mo ang gagawin, hindi ka kakabahan, hindi ka mamumblema. Right? So kung breadwinner ka ngayon na may utang and sobra mong problemado and parang nagiging ibang tao ka na kasi nag-iiba na yung personality mo, yung pakikitungo mo because of stress, you're not the problem. Yung utang mo is not the problem also. Yung utak mo hindi rin problema. It's not your personality that is the problem. It's just stress. And hindi man yan instantly mapifix. But pwede siyang ayusin. Kailangan lang pakalmahin mo yung isip mo.
And the best way to do that is through hypnotherapy audio. Sa pamamagitan ng hypnotherapy audio, you are being put into a calm meditative state kung saan kumakalba yung nervous system mo para maputol yung stress loop. And from there, pag ginamit mo siya on a daily basis, nagbe-build ng momentum. Yung nagiging default mode mo instead of panic is kalma. And so nakakapag-isip ka na maayos at mas gumagaan yung isip. And if you're interested, I created a special trance audio or hypnotherapy audio to help you calm your nervous system. And this is tailored for stress na related sa utang para mas maging kalmado yung isip mo and mas maging strategic and focus ka and masolusyonan mo yung problema para hindi mo kailangan maging irritable at maging problemado on a daily basis. New mind, new you. Fred here from Blissful Mind. Ciao for now.